David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 671. Kung pasabugin ni Qin Shaolin ang sarili, makatitiyak sila na hindi talaga makakalaban si David. Gayunpaman, isang mahusay na master sa kanyang unang bahagi ng 20s ang aktwal na pumatay kay Wu Zhang. Ito na marahil ang pinakakapanabik na labanan sa mundo ng martial arts. Walang makakaisip kung paano pinatay ni David si Qin Shaolin, at kung paano niya napatigil si Qin Shaolin sa pagsira sa sarili. Kuya! Tumingin si Qin Shaotian kay Qin Shaolin, na naging mummified na bangkay, at inihagis ang sarili dito, at humakbang din ang mga katulong ng pamilya Qin. David, papatayin kita. Tinitigan ni Qin Shaotian si David na may galit na mga mata, at sumugod kay David na parang baliw. Hindi gumalaw si David, ngunit si Xu Changsheng sa gilid ay sinampal si Qin Shaotian. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Malamig na tiningnan ni Xu Changsheng si Qin Shaotian, kung gusto ninyong mamatay, wala akong pakialam sa pagbaril. Ang mga salita ni Xu Changsheng ay nagpakalma kay Qin Shaotian, na nawala ng malay. Inutusan niya ang isang tao na buhatin ang katawan ni Qin Shaolin, pinandilatan ni Qin Shaotian sina David at Xu Changsheng, ang account na ito, isinulat ng aking pamilyang Qin, dapat kong ipaghiganti ang paghihiganting ito, at ang iyong Medicine God Valley, ang aking pamilyang Qin at hindi kayo nagbabahagi. Dai Tian. Pagkatapos magsalita ni Qin Shaotian, inakay niya ang mga tao palayo, habang si Xu Changsheng ay hindi pinapansin ang banta ni Qin Shaotian. David, okay ka lang. Sa oras na ito, nag-aalalang tinanong ni Sonia si David. Umiling si David, okay lang, medyo pagod lang ako. Kung ganoon ay hayaan mo akong tulungan kang magpahinga ng mabilis. Nang marinig ni Sonia na pagod si David, dali-dali niyang tinulungan si David na umalis. Brother Chen? Pagkatapos ng labanan na ito, natatakot ako na ang iyong reputasyon ay lumaganap sa mundo ng martial arts, ngunit makatitiyak ka na ang aking Medicine God Valley ay palaging pananatilihin ang mga alituntunin ng mundo ng martial arts at hindi ito hahayaang magulo. Kung may oras si Brother Chen, sana magkaroon ako ng talk sa aking Medicine God Valley, at matututo din tayo tungkol sa alchemy. Magalang na sinundan ni Xu Changsheng si David. Tumango si David, okay, pupunta ako kay Elder Xu para sa payo kapag may oras ako. Maganda ang ugali ni Xu Changsheng at tinutulungan niya ang kanyang sarili, kaya malaki rin ang ipinagbago ng ugali ni David kay Xu Changsheng. Kung gayon, hihintayin ko si Brother Chen sa Medicine God Valley. Pagkatapos magsalita ni Xu Changsheng, umalis siya kasama si Yu Dong. Bumalik din si David sa Pine Rest Villa na napapaligiran ng mga tao. Pagkatapos lamang ng labanan sa pagitan ni David at Qin Shaolin, ang Timog Kanlurang Miao Village ay libu-libong milya ang layo. Pinapanood ni Miao Wang ang laban na ito sa pamamagitan ng video. Sa harap ni Haring Miao, nakatayo ang 5 pinuno ng nayon ng Miao. Haring Miao, bagamat si David ay tila hindi malakas, ang kanyang katawan ay napakalakas, halos hindi masusugatan sa lahat ng lason. Ang aking pipay na uod ay winasak niya. Mahinang sabi ni Dali. Gayunpaman, hindi nagsalita si Haring Miao, ngunit tinitigan si David sa screen, na may kasakiman sa kanyang mga mata. Kung magagawa mong bangkay na hari ang katawan na ito, hindi ba ito magagapi sa mundo? Nag-aapoy ang mga mata ni Haring Miao, at nasa sabik niyang sabi. Nang marinig ito ng 5 ulo, nagkatinginan silang lahat, at sa wakas ay ibinaba ang kanilang mga ulo, ngunit walang sumagot. Pinatay ni David si Qin Shaolin, ang Wazong. Iniisip pa rin ni Haring Miao ang katawan ni David. Dapat malaman na ang lakas ni Haring Miao ay ang pinakamataas lamang ng dakilang Panginoon, at hindi pa siya nakakahakbang sa Wazong pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay. Mabuti na lang at magaling gumamit ng lason ang Miao Village kaya mababa ang lakas nito at maaring mapalitan ng lason. Ang 5 pangunahing pinuno ay hindi nang ahas na pukawin si David. Nais nilang mabuhay pa ng ilang taon, kaya lahat sila ay nakayuko at hindi nagsasalita. Hindi nagalit si Haring Miao nang makitang walang nagsasalita sa Woolly Head. Sa halip, kumuha siya ng lumilipad na insekto mula sa isang palayok na luwad at itinapon ito.
Mabilis na lumipad ang lumilipad na insekto, at pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang batang babae na may magandang figure na natatakpan ng itim. Pare, hinahanap mo ako. Lumuhad ang dalaga sa harap ni Haring Miyaw at nagtanong. Kabanata 672. Shaolan, pumunta at dalhin ang taong ito sa foster father, ngunit huwag mo siyang patayin, gusto kong mabuhay. Ipinakita ni Haring Miyaw ang imahe ni Ye Chen sa telepono sa babae. Sinulyapan lang ito ng babae at tumango, nakuha ni Shaolan. Pagkatapos magsalita, tumayo ang dalaga at lumabas. Huwag kayong lima, ihanda agad ang lason ng Haring Bangkay, at sa lalong madaling panahon ang Miyaw Village ay makakalusot sa Timog Kanluran. Nagningning ang mga mata ni Haring Miyaw. Haring Miyaw, si David ay hindi masusugatan sa lahat ng lason. Hindi ba napakadelikado para sa iyo na hilingin kay Shaolan na arestuhin si David? Medyo naguguluhan na tanong ni Dali. Nakalimutan mo na si Shaolan ay likas na kaakit-akit, ang kanyang alindog ay hindi nakakalason, basta't ito ay isang lalaki, walang anumang maaaring labanan. Tumawa si Haring Miyaw. Sa kalsada mula Horendel hanggang Kyoto, si Xu Changsheng ay nakaupo sa likurang upuan ng isang kotse, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, habang si Yudong na iyon ay nagmamaneho ng kotse, tinitingnan si Xu Changsheng sa likurang upuan paminsan-minsan sa pamamagitan ng rearview mirror. Yudong? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Bagamat hindi iminulat ni Xu Changsheng ang kanyang mga mata, matagal na niyang napansin na sumisilip si Yudong sa kanya. Elder, kahit na nagawang patayin ni David si Qin Shaolin, hindi mo naman kailangang maging magalang sa kanya, tama ba? Hindi ba ito nakakahiya para sa atin sa Yaoshen Valley sa harap ng napakaraming tao sa mundo ng martial arts? Naguguluhang tanong ni Yudong. Nang marinig ang mga salita ni Yudong, iminulat ni Xu Changsheng ang kanyang mga mata at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Yudong, alam mo ba kung ano ang isang stunt sa Valley of the Wicked? Sokong Stars Dafa, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Yudong. Tama, ang Dafa ang umaakit sa mga bituin. Pinaghihinalaan ko na si David ay sisipsipin din ang Dafa ng mga bituin. Kung hindi, siya ay isang mahusay na master, paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na enerhiya, at nang si David ay nahulog sa ring, iniisip ng lahat na nang siya ay malapit ng mamatay, siya ay lumitaw na hindi nasaktan, at ang momentum sa kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas. Halatang sadyang nahulog siya sa ilalim ng ring, para magamit niya ang star suction method para malanghap ang enerhiya ni Qin Shaolin sa kanyang katawan. At si Qin Shaolin ay handa ng pasabugan ang kanyang sarili, ngunit sa huli namatay siya na kasing manipis ng isang stick, hindi ba sa tingin mo ito ay kakaiba? Ipinaliwanag ni Xu Changsheng. Nang marinig ito ni Yudong, natigilan siya, Elder, hindi ba ito si David na mula sa Valley of the Wicked? Hindi ko rin maisip, ngunit may kinalaman ito sa Valley of the Wicked, kaya kailangan kong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Mahinang sabi ni Xu Changsheng. Hindi nakakagulat, ang isang mahusay na master, na nang-ahas na tawagan ang pamilya Banchin sa murang edad, ay hindi man lang sineseryoso ang ating Medicine God Valley. May kinalaman pala ang lalaking ito sa Valley of the Wicked. Dapat alam mo ang mga lumang halimaw sa Valley of the Wicked. Ito ay higit sa 100 taong gulang. Puno ng inggit ang mga mata ni Yudong. Bagamat alam nating lahat na ilang matatandang lalaki sa Valley of the Wicked ang sampungin at mamamatay tao sa nakaraan, ngunit lahat ay may kanya-kanyang kakayahan. Maraming tao ang gustong pumasok sa Valley of the Wicked para maging guro, ngunit walang nagtagumpay. May ideya rin si Yudong na pumunta sa Valley of the Wicked, ngunit ang Valley of the Wicked ay nabalitang isang demonyo. Bilang isang kilala at desenteng tao, paano magkakaroon ng ganoong ideya si Yudong, kaya't maibaon lamang niya ang ideyang ito sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ang pagnanais ng lakas, lahat ay napakalakas. Kung talagang may kinalaman ang David na ito sa Valley of the Wicked, sana may matutunan akong kaunting alchemy sa kanya. Bagamat sinasabi ng lahat na ang Valley of the Wicked ay isang baluktot na paraan, kailangan kong aminin na ang alchemy at casting techniques sa Valley of the Wicked ay lahat ng first class.
Gustong-gusto ni Xu Changsheng ang alchemy sa buong buhay niya, ngunit nakakalungkot na tumigil ang kanyang mga kasanayan sa alchemy maraming taon na ang nakalilipas. Kinailangan ni Xu Changsheng ng 7 hanggang 79 na araw upang pinuhin ang isang Earth-level elixir. Na dating alchemist, pinipino ang Earth-level na mga table task, kailangan lang itaas ang kamay para maging, ito na ang puwang. Ito ang dahilan kung bakit napakagalang ni Xu Changsheng kay David, kahit na sa kapinsalaan ng kanyang sariling pagkakakilanlan, umaasa siyang makakuha ng ilang alchemy sa lambak ng kasamaan mula kay David. Kabanata 673. Horrendel, sa Pinecrest Villa, tumingin si Sonia sa Zisudan na ibinigay sa kanya ni David, at sinabing may malungkot na mukha, ano ito? Mabaho, mukhang nakakadiri. Gusto ni David na kainin ni Sonia ang tableta, ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Sonia, medyo naiinis siya. Linger, kunin mo muna ito? Ito ay isang panlunas sa lahat. Ginagarantiya ko na pagkatapos mong kainin ito, ikaw ay muling isisilang at ang iyong lakas ay bubuti ng husto. Hinikayat ni David si Gullinger. Gayunpaman, nahihirapan si Gullinger sa pag-inom ng tableta. Kung tutuusin, hindi masyadong masarap ang pil. Nang makitang wala sa kanilang dalawa ang gustong kainin ito, natahimik si David saglit, kaya nag-aatubili lang siyang kumbansihin muli. Ang panggamot na tabletang ito ay tinatawag na Zisudan, ngunit walang sinuman ang gustong kumain nito, kaya't gumugol ako ng maraming pagsisikap para ibigay sa'yo. Nakuha mo na, di ba lagi mong gustong magtanim, kailangan mo munang i-reshape ang iyong katawan. Si Sonia ay tumingin kay David ng ganoon, at sa wakas ay ibinalik ang kanyang puso. David, masasabi ko sa iyo, kung ang panghugas na tableta na ito ay hindi kasing ganda ng sinabi mo, hinding-hindi ko matatapos sa iyo, kapag pinipino ang tableta, gagawin ko rin. Hindi ko alam kung paano maglagay ng asukal dito, masyadong masama ang amoy. Pagkatapos magsalita, pinisil ni Sonia ang kanyang ilong, ibinuka ang kanyang maliit na bibig, at nilunok ang Zisudan. Ang bisa ng Zisudan ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng mga ordinaryong tao, at matapos itong kainin ng ilang sandali, biglang sumimangot si Sony at kumalam ang kanyang tiyan. Sigurado ka bang tableta ito para sa paghuhugas ng utak? Hindi ito leak. Namutla ang mukha ni Sonia, at sumabog ang sakit ng tiyan habang nakahawak sa tiyan, at hindi niya napigilan. Sonia, ano bang nangyayari sa'yo? Orihinal na nakita ni Gullinger na kumain si Sonia, at gusto niya itong kainin, ngunit nang makita niyang kumakain si Sonia ng tableta, agad siyang humakbang at nagtanong. Sonia, okay ka lang? Medyo natarante rin si David. Hindi pa nakakain ni David si Zisudan, kaya paano niya malalaman kung ano ang mangyayari? Nang makitang masakit ang mukha ni Sonia, mabilis niyang kinuha ang kamay nito para tingnan, ngunit bago pa niya ito mahuli ay mabilis na nagtungo sa banyo si Sonia. Puff puff puff. Napatulala si David nang dumating ang hindi maihahambing na makinis na tunog ng tambucho, si Sonia ba ay kumakain ng masamang tiyan? O may problema ba sa wash pill na ito? Mukhang nalilito si David, at kumatok sa pinto ng banyo. Sonia, ayos ka lang ba? Hindi, maghintay ka sa labas, huwag kang pumasok. Nagmamadali si Sonia sa sandaling iyon, at mabilis na nilock ang pinto ng inidoro. Nakakahiya talaga, napakabaho ng palikuran. Masusuka na siya, kaya kinailangan niyang i-on ang tubig sa maximum, at i-on ang exhaust fan para subukang mawala ang baho sa loob. David, saan mo nakuha ang Shaoxing Dan? Naloko ka siguro no? Kung kakainin nito ang katawan ni Sonia, pagsisisihan mo ito. Sinaman ng tingin ni Gullinger si David at direktang ibinato ang Zisudan sa kanyang kamay kay David. Nang kunin ni David ang Zisudan, natarante rin siya. Sinasabing hindi maaaring magsinungaling si Longwu sa kanya, at nakita niya ang Zisudan na binuo ni Longwu sa kanyang sariling mga mata. Paano magkakaroon ng problema? Sonia, okay ka lang? Gusto mo bang tumawag ako sa 120 at dalhin ka sa ospital? Kahit na magiging bihasa si David sa medisina, at napakahusay niya sa medisina, hindi nang ahas si Gullinger na ipakita kay David si Sonia, kaya naman naisipan niyang tumawag sa 120 para pumunta sa ospital.
Wala, masakit lang ang tiyan ko. Nagmamadaling sabi ni Sonia. Walang pagpipilian sina David at Gullinger kundi maghintay sa labas. Makalipas ang kalahating oras na paghihintay, lumabas si Sonia sa inidoro na namumula. Meng Wei, okay ka lang? Nang makitang lumabas ng banyo si Sonia, dali-dali siyang sinalubong ni David. Ngunit bago matapos ang mga salita, natigilan si David doon. Dahil nakita niya na ang balat ni Su Mengwei ay namuo sa oras na ito, at ang kanyang mga pisngi ay maputlang rosas. Kahit walang make-up, para siyang diwata sa langit na bumababa sa lupa, at napakaganda nito. Nanlaki din si Gullinger at tumingin kay Sonia nang hindi kapani-pani walang mukha, na nagmukhang tanga kay Sonia. Kabanata 674. Anong mali? May dumi ba sa mukha ko? Hinawakan ni Su Mengmei ang kanyang mukha at medyo nataranta. Nagmamadali siyang humigop ng 2 lagok ng amoy mula sa inidoro. Ito ay wala na. Katatapos lang niyang gumamit ng palikuran. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang maghintay ng kalahating oras ay dahil nag-aalala siya na ang amoy ay masyadong malakas. Hayaang maamoy ito ni David at sirain ang imahe sa kanyang puso. Sa pagtingin sa nakatutuwang hitsura ni na David at Gullinger ngayon, natigilan si Sonia. No, look at you. Hinawakan siya ni David sa balikat at itinulak siya sa salamin. Sonia, ikaw? Nagbago ka lang sa isang tao. Ang iyong balat ay mas maislan at makinis ngayon kaysa sa isang sanggol. Naiinggit na sabi ni Gullinger sa gilid. Napatulala si Sonia nang makita ang tao sa salamin. Siya ba ito? OMG. Ito ay masyadong maganda. Ang tao ay ang parehong tao, ngunit ang buong katawan ay hindi kapani-pani walang transparent, ang balat ay maaaring masira sa pamamagitan ng pag-ihip ng mga bala, at maging ang katawan ay mas kaakit-akit. Hanggat nakikita ito ng isang lalaki, hindi niya maiwasang mapatingin pa. David, anong nangyayari? Mayroon kang beauty effect ng tabletang ito, tama ba? Tuwang-tuwa si Su Mengwei kaya nanginginig ang buong katawan niya. Malamang ganito lang ang balat niya para sa bagong silang na sanggol. Nakahinga ng maluwag si David, hinawakan ang kamay ni Su Mengwei, marahang kinuha ang kanyang pulso, at sinuri ang kalagayan ng kanyang katawan. Tamang-tama, nakita niya na ang mga meridian sa katawan ni Su Mengwei ay mas malambot, at higit sa lahat, walang mga dumi sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay parang kakapanganak lang. Baby. Sa isang iglap, naisip ni David si Zisudan, na siyang mag-alis ng mga dumi sa katawan ng tao at ibalik ang mga tao sa estado ng kapanganakan. Sa ganitong estado mo lang malalaman kung maaari kang humakbang sa mundo ng walang kamatayang paglilinang at magsanay ng walang kamatayang mga diskarte sa paglilinang. Sa pag-iisip nito, naikuyom ni David ang kanyang mga kamao sa tuwa. Kung matagumpay na makatuntong si Sonia sa mundo ng immortalidad, maaari silang maging walang kamatayang kasama magpakailanman. Ang washing meropil na ito ay talagang isang magandang bagay. Tuwang-tuwa ang puso ni David. Naramdaman din ni Sonia ang emosyonal na pananabik ni David. Naunawaan niya na tiyak na ito ang epekto ng panlinis na tableta. Hindi sinisi ni Sonia si David na hinayaan siyang magkaroon ng pagtatae, at niyakap si David ng diretso sa harap ni Gullinger. Ngunit sa sandaling magkayakap ang dalawa, nagmamadaling pinaghiwalay ni Gullinger ang dalawa. Linger, anong ginagawa mo? Nagseselos ka ba? Nakangiting sabi ni Sonia nang makita niyang pinaghihiwalay siya ni Gullinger kay David. Kumain ka ng suka ng malaki mong ulo. Binigyan ni Gullinger si Sonia ng isang puting tingin, pagkatapos ay tumingin kay David, at inabot niya ang mga damit ni David. Nagulat si David, at sa sobrang takot ay napaatras siya ng paulit-ulit, magtagal, ano ang ginagawa mo? I am a gentleman, not to mention Sonia is still here, how can you do this? Direktang hinawakan ni Gullinger ang kwelyo ni David, ano ang iniisip mo? Gusto ko lang ibalik ang Zisudan. Pagkatapos magsalita ni Gullinger, kinuha niya ang Zisudan ng direkta mula sa bulsa ni David, at walang pag-aalinlangan itong nilunok. Hindi nagtagal, sumimangot din si Gullinger at nagmamadaling pumunta sa banyo. Naiwan sina David at Sonia na nakatayo sa labas ng banyo.
Nangyayakapin na sana ni David si Sonya, itinulak siya ni Sonya. Tumingin si Sonya kay David na may malamig na mukha, tinatanong kita, ano ang ibig mong sabihin ngayon? Hindi kaya kung wala ako dito, masusundan mo si Linger. Ano ba yan? Ano ang sinabi mo? Hindi ko talaga maintindihan, huwag mong kunin ang mga salita ko. Umiwas si David ng mga mata at hindi naglakas loob na tingnan si Sonya, kaya dir-diretso itong naglakad papunta sa sala at umupo sa sofa. Walang pakialam ang mga lalaki. Sa pagtingin kay David, nagpout si Sonya, ngunit hindi talaga galit. Sa katunayan, kahit na talagang may ginawa si David kay Gullinger, nadama ni Sonya na matatanggap niya ito, basta't nasa puso niya ang sarili. Kabanata 675. Higit pa rito, umaasa rin si Sonya na alagaan si David kasama si Gullinger. Kung tutuusin, pamilyar ang dalawa sa isa't isa at maaaring maging kasama kapag wala si David. Nanatili si Gullinger sa banyo ng isang buong oras bago lumabas. Nang makitang lumabas si Gullinger, gulat na ibinoka ni Sonya ang kanyang bibig, Linger, ikaw. Malaki ang pinagbago mo, kunan mo ng litrato ang iyong sarili. Nang marinig ito ni Gullinger, nagmamadali siyang tumakbo sa salamin, tinitingnan ang kanyang maputi at malambot na balat, labis na nasasabik si Gullinger. Tiningnan din ni David si Gullinger nang walang malay. Nakiin niya ang Gullinger, na may kakaibang lasa. Si Gullinger at Sonya ay magkasamang tumayo, sila ay ganap na magkaibang ugali. Si Sonya ay ang uri ng babaeng parang babae, habang si Gullinger ay ang uri ng matatag at malambot. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanatili sa Dharma Protector Pavilion noon. Sa pagtingin kay Gullinger at Sonya sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni David na isipin ito. Kung pareho silang sumunod sa kanya, at kapag sila ay natutulog sa gabi, magkayakap mula kaliwa hanggang kanan, hindi kaya ito ay panaginip ng isang lalaki. Walang kamalay-malay, napangiti si David, at kahit sina Gullinger at Sonya ay hindi napansin nang maglakad sila sa harap nila. Nang makita ang ngisi ni David, nagkatinginan sina Sonya at Gullinger, at sabay na sumigaw. Nagulat ito kay David, at nalaman na nakatingin sa kanya sina Sonya at Gullinger na may kakaibang mga mata, nagmamadaling tumalikod si David at umupo muli sa sofa. David, bakit nakatingin ka lang sa aming dalawa na tumatawa? Tanong ni Gullinger kay David. No, nothing to laugh at. Nahihiyang sabi ni David. Siguro iniisip niya na kung makakasama natin siyang dalawa sa gabi, ang ganda niya, kaya mapapangiti siya. Ang mga salita ni Sonya ay direktang dumurog sa puso ni David. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, sa tingin ko ay hindi. Nagmamadaling tumayo si David at naglakad palabas ng bilya, maghahapunan kayong dalawa sa gabi, may gagawin ako. Hindi na naglakas loob si David na manatili sa bahay, baka nahuli talaga siya nitong dalawang babae. Pagkatapos umalis sa Pinecrest Villa, maayos naman si David, kaya hiniling niya kay Lin Chanho na mag-inuman ng magkasama. Kung tutuusin, sa Horrendel, bagamat marami ang makakadate ni David, wala namang masyadong makakasamang uminom. Hindi nagtagal, nagkita sina David at Lin Chanho sa bar. Ang bar na ito ay pag-aari din ng Juyitang. Nang pumasok sina Lin Chanho at David sa bar, lahat ng staff ng bar ay nag-hello. Ginoo Shen, inaway mo lang ang Qin Shaolin na iyon, bakit hindi ka nagpahinga ng mas maaga at magkaroon ng oras na lumabas para uminom? Personal na kinuha ni Lin Chanho ang isang bote ng red wine at nagbuhos ng baso para kay David. Ang dalawang babae sa pamilya ay talagang mahirap pakitunguhan, lumabas at maglinis. Walang magawang ngumiti si David at ininom ang red wine. Ginoo. Ang mga araw ni Chen ay kinainggitan ng maraming lalaki, dinampot din ni Lin Chanho ang red wine at ininom ito. Kamusta kayo ni Chi Feng? Tanong ni David kay Lin Chanho. Ayan yon. Kung tutuusin, sa edad namin, gusto lang naming makahanap ng makakasama, pero ang swerte naming dalawa na nasa kamay ni Mr. Chen. Si Lin Chanho ay palaging lubos na nagpapasalamat kay David. Pagkatapos ng lahat, naabot na niya ngayon ang Grandmaster, salamat sa kredito ni David, kung hindi man ay natatakot siya na hindi niya magagawang magsanay sa Grandmaster sa kanyang buhay.
Dahil alam mong hindi pa masyadong bata ang edad mo, kaya bilasan mo na magkaroon ng anak, at least magtabi ka para sa sarili mo. Pagkatapos ng lahat, para sa isang mandirigma, hindi masyadong malaki ang magkaroon ng anak sa edad na 40. Alam ni David na kapag ang isang tao ay lumaki sa isang mahusay na master, ang karaniwang edad ay higit sa 10 taon na mas mataas kaysa sa karaniwang mga tao. Normal para sa maraming dakilang masters na mabuhay hanggang 100 taong gulang. Pagkatapos ng lahat, ang pisikal na kalidad ng mga mandirigma ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Marami. Hindi ko naisip na magkaroon ng mga anak, masyadong mahirap. Tumawa si Lin Chanho. Siya ay naging underground emperor ng Horendel sa kalahati ng kanyang buhay. Hindi naisip ni Lin Chanho na magkaroon ng anak. Nang makita ito ni David ay ngumiti lang siya. Kung tutuusin, ang magkaanak man o hindi ay kalayaan ng isang tao. Hindi pwedeng pilitin ni David. Kabanata 676. Si David ay umiinom kasama si Lin Chanho, at tumutugtog ang musika sa bar. Sa pagtingin sa nagngangalit na mga tao, medyo nakahinga si David. Si David ay bihirang magkaroon ng gayong nakaka-relax na sandali mula nang siya ay palayain mula sa bilangguan. Ginoo. Shen, napakaganda ng iyong babaeng nakatakdang relasyon. Bigla, nagbigay ng masamang ngiti si Lin Chanho. Nagulat si David, ano ang ibig mong sabihin? Hindi nagsalita si Lin Chanho, ngunit commendat. Nagmamadaling sinundan ni David ang lugar kung saan commendat si Lin Chanho, at natagpuan ang isang batang babae, nakasuot ng itim na pampites, na nakatitig kay David. May kaunting panlalamig sa mukha ng dalaga na tila wala sa tono sa namimilipit na mga tao sa paligid niya. Hindi ba siya pumunta? Matapos makita ang dalaga, puno ng pagdududa si David. Ngumiti si Lin Chanho, Mr. Chen, mauna na ako, pero huwag kang masyadong babalik, tutal may 2 babae sa bahay. Tumayo si Lin Chanho at umalis, habang si David ay lumapit sa babae na may dalang baso ng red wine at diretsyong umupo. Bakit hindi ka umalis? Sinadya mo bang manatili sa akin? Hindi maipaliwanag na tanong ni David. Saglit na natigilan ang dalaga sa sinabi ni David, at saka ito tumawa, tumambad ang 2 hanay ng mapuputing ngipin, at ang ngiting ito ay halos mapawi, na siyang nagpadurog sa puso ni David. Ganito ka ba gumawa ng mga babae? Tanong ng dalaga. Sino ang ibabad? Saglit na natigilan si David, at pagkatapos ay tumaas ang sulok ng kanyang bibig, bilasan mo, gusto kong mabuhay pa ng 2 taon, ngunit hindi ako nangangahas na ibabad ka. Pagkatapos magsalita ni David, tumayo siya at sinabi, huwag mo akong gagamitan ng anteng-anteng, hindi ako kakain ng panlilinlang na iyon. Dirdiretsong lumabas ng bar si David, at nagulat ang dalaga at nagmamadaling sumunod. Naglakad si David sa unahan, at sumunod ang babae sa likuran. Anong ginagawa mo sa akin? Ayokong tumira sa bahay ko, nasa bahay ang girlfriend ko. Walang galang na sabi ni David. Laki kang tao, nahihiya ka bang makita akong babae sa kalye? O magbukas tayong 2 ng kwarto. Ang batang babae ay mukhang sama ng loob at kumilos ng may pag-aalinlangan kay David, at may bahagyang bango sa ilong ni David. Inaamoy ang bango ng dalaga, tinitigan ang mahiyaing anyo ng dalaga, kumislap ang mga mata ni David, at ang buong pagkatao ay tila may nagmamay-ari. Nang makitang ganoon si David, napaawang ang sulok ng bibig ng dalaga, puno ng pagmamalaki at panghahamak ang mga mata. Ngunit nang si David ay lumakad sa harap ng batang babae, at nang ang batang babae ay nais na kunin si David, na alam na ang mga mata ni David ay agad na nakabawi, at pagkatapos ay hinampas niya ang batang babae sa ulo, Wumer, sabi ko tapos na, ang iyong mga alindog. Walang silbi sa akin, kung alam ni Uncle Long na gumagamit ka pa rin ng anteng-anteng sa akin, tiyak na papagalitin ka niya. Matapos hampasin ni David ang ulo ng dalaga ay tumalikod na siya at aalis na sana. Wumer? Sino si Wumer? Biglang nataranta ang dalaga. Saglit na natigilan si David, pagkatapos ay lumingon sa dalaga, ikaw si Wumer, ano ang pinagkukunwering kasama mo? Huwag mong sabihing nawalan ka ng alaala, hindi ako naniniwala sa kalokohan mo.
Inikot ni David ang mga mata sa dalaga, feeling niya ang galing talaga ng mga babaeng ito sa pagpapanggap, at malapit na silang mag-artista. Ngunit nang bumantong hininga si David, kumislap ang figure ng dalaga, at isang malamig na liwanag ang lumabas at lumipad patungo kay David. Kasabay nito, mabilis na gumalaw ang figure ng dalaga, at sa poster na hindi nakatikip sa tenga, itinusok niya ang punyal sa kanyang kamay diretso sa mukha ni David. Walang awa ang dalaga. Punta ka sa H3 Le. Nanlamig ang mga mata ng dalaga, at halos nakikinita na ang dugo ni David ay tumalsik sa lugar. Nalaglag ang panga ni David nang makita niya ang eksenang ito, nababaliw ka na ba? Bumagsak ang tinig, ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ay nagngangalit, at biglang sumabog ang isang momentum. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang kanang kamay, at ang isang pilak na karayom ay lumipad ng marahas, bumangga sa punyal sa tapat sa madilim na gabi, na lumikha ng isang spark. Kabanata 697. Sa pagkakataong ito, sumugod na ang dalaga sa harapan ni David, at laking gulat niya nang harapin ang mabilis na pag-atake ni David. Gayunpaman, ang punyal sa kanyang kamay ay hindi tumigil, at desperadong ipinadala niya ito sa leeg ni David. Talagang immune ka sa charms ko, lalaki ka ba? Namutla sa galit ang mukha ng dalaga, at ang titig niya kay David ay lalong nanlumo. Kakaiba no? Hindi mo ba alam lahat? Natigilan ang mukha ni David, hinawakan niya ang punyal sa kanyang kamay, at sa bahagyang pagkabigla, nabasag ang punyal sa 2 piraso at nahulog sa lupa. Sa sumunod na segundo, agad na sumabog ang malamig na aura sa katawan ng dalaga, na sinundan ng surge ng black energy. Sa halos isang iglap, pinalibutan ng itim na hangin si David. Pagtingin sa tumataas na itim na gas, biglang nagising si David nang maisip niya kung ano ang hitsura niya noong nagsimula pa lang siya. Ikaw. Hindi ka si Wu Meier. Puno ng pagtataka ang mga mata ni David, dahil halos kamukha ni Wu Meier ang babaeng nasa harapan niya, at kilala pa niya si Charm. Kung hindi dahil sa paggamit ng puwersa ng babae laban kay David at sa nakakalasong gas na ibinubuga, talagang kukunin siya ni David bilang Wu Meier, masyadong magkatulad, masyadong magkatulad. Ngunit ngayon na naisip ito ni David, bagamat ang babaeng ito ay kamukhang kamukha ni Wu Meier, ang kanyang katawan ay may mas madilim na aura kaysa kay Wu Meier. Sinong nagsabi na ako si Wu Meier? Ikaw ang umami na mali sa simula pa. Nang matapos magsalita ang dalaga ay sinuntok niya si David. Sa kanyang opinyon, si David ay nabalot ng makamandag na gas, at malapit ng maging lason, na nagiging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay, kaya't hindi nakaligtas si David sa suntok na ito. Ngunit taliwas sa inaasahan ng dalaga, madaling nakatakas si David sa kanyang atake, at sinipsip pa niya ang nakal-alasong gas mula sa kanyang bibig. Sino ka? Bakit parang kaibigan kita? Hindi lumaban si David sa dalaga, bagkus ay nagtanong siya na may pagtataka. Bagamat hindi ko alam kung ano ang relasyon ng babae kay Wu Meier, nakakasigurado si David na ang babae at si Wu Meier ay talagang magkadugo, at malaki ang posibilidad na ang dalawa ay kambal. Alam ni David na si Wu Meier ay sinundo ni Longwo, kaya posible na ang pamilya ay nagsilang ng isang pares ng kambal na anak na babae. Dahil sa pressure, pinili niyang itapon ang isa. Dahil palaki ng palaki ang gastos sa pagpapalaki ng mga anak, madalas nangyayari na ang isa ay nawawala dahil hindi kayang palakihin ang isang anak. Nandito ako para hulihin ka. Nang matapos magsalita ang dalaga, muli niyang binatukan si David, ngunit sa bawat pagkakataon ay iniiwasan siya ni David. Pagkatapos ng 12 ng sunod-sunod na galaw, humihingal ang dalaga. Pagod na tiningnan ni David ang dalaga at mahinang sinabi, sige, malapit na, hindi mo ako kalaban, hindi mo ako mahuli, gusto ko lang malaman kung sino ka, kaibigan kita talaga. Parang, halos magkapareho. Ang batang babae ay tumingin kay David na nakatayo sa kanyang harapan at sinabing hindi nasisiyahan, mababa ba ang tingin mo sa akin? Kung hindi lang para makita kang kamukhang kamukha ng isang kaibigan ko, bangkay ka na sana ngayon, huwag mong isipin na maaawa ako kay Xiang Xiao, walang silbi sa akin ang mga alindog mo, ikaw, mas mabuting sagutin mo ang tanong ko at sabihin sa akin sino ako at bakit mo ako hinuhuli.
Malamig na tinignan ni David ang dalaga, tumataas ang aura nito. Ngayon pa lang ay malinaw na naramdaman ni David ang tunay na lakas ng dalaga, pero isa siyang martial artist na katintong pa lang sa dakilang master, paano naman niya ito mahuhuli? Mayabang. Malungkot ang mukha ng dalaga, at hindi niya isinasapuso ang mga salita ni David. Bigla siyang tumalon, kakaiba ang hitsura ng kanyang katawan sa kalangitan sa gabi, at hindi mabilang na malamig na mga sinag ang lumipad patungo kay David ng mapagpakumbaba. 7 bituin ang pumatay. Galit na sigaw ng dalaga, at hindi mabilang na lumilipad na kutsilyo ang nahulog mula sa himpapawid, diretsyong tumakip sa katawan ni David, kaya hindi naiwasang si David. Kabanata 678. Nang makita ang eksenang ito, itinaas ni David ang kanyang mga kilay, sa wakas ay umiling, at ninisyon, hindi gumagana ang panlilinlang na ito. Kung ang kalaban ng batang babae ay isang antas na mas masahol kaysa sa kanya, ang hakbang na ito ay tiyak na kapakipakinabang, ngunit siya ay nakaharap kay David, nakakapatay lang sa pag-iral ni Wu Zong, kaya ang hakbang na ito ay halos walang silbi para kay David. Hindi. Ipinikit ni David ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw, na para bang wala siyang kakayahang lumaban, at pagkatapos ay ang ilang mga punyal ay dumiretso kay David. Bingo! Tuwang-tuwang sigaw ng dalaga, dahil nakita niya sa sarili niyang mga mata na dumampi ang punyal sa katawan ni David. Ngunit sa sandaling masayang sumigaw ang dalaga, sa sumunod na pagkakataon ay umitim ang buong mukha niya. Dahil nakita niya na pagkatapos na dumampi ang punyal sa katawan ni David, may tunog ng pagbangga ng bakal, at pagkatapos ay pumutok ang lahat ng punyal at nahulog sa lupa. Sa pagtingin sa katawan ni David, hindi siya nasaktan. Ikaw. Tao ka pa rin ba? Nakatitig ang dalaga kay David na nanlalaki ang mga mata. Stop! Hindi kita kalaban? Tell me, who are you? Sino ang mga magulang mo? Kung malalaman ni David ang mga magulang ng kabilang partido, posibleng makahanap ng mga miyembro ng pamilya para kay Wumer. Patay ka, hindi ko sasabihin. Malungkot ang mukha ng dalaga, at puno ng lamig ang mga mata. Ang enerhiya sa katawan ay nagngangalit, at ang malamig na aura ay nilason ang mga nakapaligid na halaman at mga puno sa loob ng 10 talampakan hanggang sa mamatay. Ang payat na katawan ay talagang naglalaman ng napakalakas na knuckle-alasong gas. Sa isang kisap mata, ang punyal sa kamay ng batang babae ay muling nabasag sa hangin, at ang pakiramdam ng pagpunit sa espasyo ay napuno ng isang walang humpay na espiritu ng pagpatay. Mayroon ding mahinang berdeng ilaw sa punyal, at tila nabusog ito ng lason. Basta tumama, papatayin sa isang hit. Nang makitang alam ng dalaga na hindi niya kayang hulihin si David, binalak niyang patayin si David. Sa pagtingin sa eksenang ito, bahagyang napabuntong hininga si David, ngunit walang itinatago, direktang itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway, at agad na lumipad palabas ang katawan ng dalaga. Bang! Malakas na nontog ang katawan ng dalaga sa dingding na diretsyong napatulala sa dalaga. Kamay pa rin ito ni David, kung hindi ay samuka ng dugo ang dalaga at namatay. Bumagal ang lakad ng dalaga, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata. Hindi talaga alam ni David kung saan niya nasaktan ang dalaga. Bakit kailangan niyang labanan ang sarili niya? Pumunta sa H3 Le. Kasabay ng mapanuksong sigaw, muling sumugod ang dalaga kay David. Nang makita ito, bahagyang napabuntong hininga si David, muntik nang makuha. Pagkatapos, na may isang alon ng espiritual na kapangyarihan, isang hindi nakikitang espada ang nabuo sa kanyang kamay, at si David ay sumugod sa batang babae ng mas mabilis. Ang dalawang figure ay sumuray-shuray, gumalaw saglit, at pagkatapos ay naghiwalay sa ilalim ng hawakan. Tumayo ng tuwid ang 2 taong magkatabi, walang gumagalaw sa kanila. Pagkatapos ng ilang paghinga, alam ng dalaga na siya ay ganap na natalo at wala ng pagkakataon. Balimatard! Ikaw talaga! Napasigaw ang dalaga, saka hinawakan ng mahigpit ang kanyang damit gamit ang 2 kamay, at galit na tumingin kay David. Dahil sa sandaling ito, may ilang puwang sa damit ng dalaga, nalantad ang puting nyebe na balat, at nawawala ang mga butones ng damit. Kung hindi mo hawakan ang mga damit gamit ang iyong mga kamay, makikita ni David ang lahat ng ito.
Maaari mo akong patayin, ngunit hindi mo kailangang subukang samantalahin ako. Mas gugustuhin ko pang kagatin ang aking dila at magpakamatay kaysa hayaan kang magtagumpay. Matatag ang mukha ng dalaga, kung talagang may gustong gawin sa kanya si David ay tiyak na magpapakamatay ito. Tapos kagat-kagat mo ang iyong dila at magpakamatay. Anyway, ang gusto ko ay ang katawan mo. Kahit kagatin mo ang dila mo at magpakamatay, makakahanap pa rin ako ng kaligayahan sa iyo. Lumingon si David at tinignan ang dalaga ng may pagnanasa, parang isang malaking sungay. Ikaw, walang hiya ka, hindi ka tao. Hindi inaasahan ng dalaga na sasabihin ni David ang mga kasuklam-suklam na salita. Nang maisip niya kung paano nasira ni David ang kanyang katawan matapos niyang kagatin ang kanyang dila at magpakamatay, nagkaroon ng goosebumps ang dalaga sa buong katawan. Kabanata 679. Dahil sinabi mong hindi ako tao para makita mo. May masamang ngiti sa labi, sumugod si David patungo sa dalaga. Ano? Napasigaw ang dalaga, hinablot ang kanyang damit at tumakbo palayo. Ewan ko ba, akala ko binubuli ni David yung babae, but who knows na papatayin ng babaeng ito si David in the first place. Nang makita ang gulat na anyo ng dalaga, tumawa si David, at pumunta sa gilid ng dalaga. Nang makitang humahabol si David, likas na itinaas ng dalaga ang kanyang kamay at hinampas. Ngunit sino ang nakakaalam na nang itinaas niya ang kanyang kamay, nalaglag ang kalahati ng kanyang damit, at ang kanyang makatarungang mga balikat ay nakalabas lahat, maging ang kanyang damit na panloob ay nakalantad. Hindi ko inaasahan na ikaw ay isang babaeng malamig ang loob, ngunit ang iyong puso ay napakainit, at talagang nagsusuot ka ng matingkad na pulang damit na panloob. Sabi ni David na may mapaglarong ekspresyon. Nagulat ang dalaga at nakitang nawala na siya. Nagmamadali niyang binawi ang mga kamay at binalot muli ang kanyang damit. Bastos ka, hindi kita bibitawan kahit multo ako. Pinandilatan ng dalaga si David, biglang ibinoka ang kanyang bibig, at binalak na magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang dila. Laking gulat ni David nang makitang magpapakamatay na talaga ang dalaga, at talagang naglalaro ito. Medyo mahirap. Ay nalalayan ni David ang dalaga na nawala ng malay at nakasimangot. Bago pa niya malaman ang tunay na katauhan at layunin ng dalaga, imposibleng hayaan niyang mamatay ang dalaga, at hindi niya naramdaman na nasaktan niya ang dalaga, kaya bakit niya huhulihin ang sarili niya. Ang walang magawang si David ay nagawa lamang niyang buhatin ang dalaga at tinungo ang Pinecrest Villa. Habang nasa daan, naisip ni David kung paano ipapaliwanag kina Sonia at Gullinger. Kung tutuusin, napaka-sensitive ng dalawang babaeng ito lalo na kapag magkasama sila. Pagbalik nila sa villa, nalaman nilang hindi natutulog sina Sonia at Gullinger, at nanunood pa rin sila ng Dog Blood TV series, na puro tungkol sa pag-ibig at pag-ibig. Hindi nagustuhan ni David na panoorin sila. Nang makita ng dalawa na bumalik si David na may kasamang babae, tumalon silang dalawa mula sa sofa. David, sino ang babaeng ito? Unang tanong ni Sonia. Oo. Dinampot ko sa gilid ng kalsada. Nakita kong lasing na siya. Kawawa. Nagsinungaling si David dahil hindi niya talaga alam kung paano ito ipapaliwanag. Ngunit pagkatapos na magsalita si David, sumigaw si Gullinger, David, ang arte mo, nagsisinungaling ka, hindi ba ito ang babaeng naghahanap sa iyo noong araw na iyon? Binigyan ka rin niya ng bronze mirror para sa pagprotekta sa puso mo, ano ang tawag dito? Darating. Matapos makita ni Gullinger ang mukha ng batang babae, agad niyang binuwag si David. Ang pangalan ko ay Wumeyer. Sabi kaagad ni Sonia. Oo, tinatawag itong Wumeyer. Tumango rin si Gullinger. Natigilan si David saglit. Nakalimutan niya na sina Sonia at Gullinger ay nakilala si Wumeyer, ngunit ang babaeng kayakap niya ay hindi si Wumeyer, ngunit siya ay halos kapareho ni Wumeyer. Nakalimutan. David, ang galing mo talaga, tapos may sinundo ka pang lasing na babae sa tabing kalsada. Ginagawa mo ba akong tanga? Galit na tinignan ni Sonia si David. Hindi,
Makinig ka sa paliwanag ko, hindi si Woomeyer ang babaeng ito, kamukha niya si Woomeyer. Nagmamadaling paliwanag ni David kay Sonya. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Sonya. Kung tutuusin, pabayaan si Sonya, kahit na mismong si David ang nakatagpo ng ganoong bagay, hindi niya ito pinaniwalaan. Noong una, hindi niya kinilala ang babaeng ito bilang si Woomeyer. David, mag-enjoy ka lang sa bahay kasama ang babaeng ito, pupunta ako. Galit na lumabas ng pinto si Sonya. Pinandilatan din ni Gullinger si David, at pagkatapos ay humabol. Sonya, Linger. Hawak ang babae sa kanyang mga bisig, tiningnan ni David ang naglalaho na likod ni na Sonya at Gullinger, at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Tila kailangan niyang magpaliwanag kay Sonya pagkatapos niyang maunawaan ito. Kabanata 700. Pagtingin sa batang babae na walang malay, inilagay siya ni David sa kanyang silid, saka nilock ang pinto upang hindi magising ang dalaga at makatakas. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si David kay Longwo at sinabi kay Longwo ang tungkol sa bagay na iyon. Medyo nagulat din si Longwo nang marinig niya ito. Sinabihan niya si David na maging optimistic tungkol sa babae at huwag na huwag hayaang makatakas ang babae. Pagkatapos ay kinuha niya si Woomeyer at sumugod mula Kyoto patungong Horendel magdamag. Hanggang sa madaling araw na dumating sina Longwo at Woomeyer sa Horendel at nakita si David na natutulog sa sofa sa sala. Naramdaman ni David na may paparating, kaya agad niyang iminulat ang kanyang mga mata, at nang makita niyang sina Longwo at Woomeyer iyon, nakahinga siya ng maluwag. Uncle Long, nasa kwarto ang babaeng iyon, natakot ako. Tatakas siya, kaya nilock ko siya. Sa loob. Naglakad si David patungo sa kwarto kasama sina Longwo at Woomeyer. Tumingin si David kay Woomeyer habang naglalakad. Hindi pa siya nakakita ng ganoong tao. Kung hindi dahil sa madilim na aura ng dalaga, at si Woomeyer ay mas katulad. David, ano ang pinapanood mo sa akin? Kamukha ko ba talaga ang babaeng sinasabi mo? Nang makitang laging nakasilip si David sa kanya, nagtanong si Woomeyer. Hindi naman, pareho lang. Sabi ni David nang may katiyakan. Ang mga salita ni David ay nagpa-curious din kay Woomeyer, at ngayon ay sabik na siyang makilala ang babaeng ito na kamukhang kamukha niya. David, sa tingin mo ba ay marunong ding gumawa ng magic ang babaeng ito? Tanong ni Longwo. Oo, sa bar kagabi? Ginamit lang niya ako ng charm, pero hindi umubra. Akala ko siya si Woomeyer. Tumango si David, at saka nagpatuloy, Tito Long, kunin mo. Pagdating ko sa Woomeyer, alam mo ba kung sino ang kanyang pamilya? May kapatid ba? Umiling si Longwo, hindi ko ito kinuha ni Mayor, kinuha ito ng iba at ibinigay sa akin, kaya hindi ko alam kung mayroon siyang mga kapatid. Nang marinig ito ni David, hindi niya inaasahan ang ganoong kaliit na yugto. Lumalabas na si Woomeyer ay hindi sinundo ni Longwo. Hindi nagtagal, binuksan ni David ang pinto ng silid, ngunit pagkabukas ng pinto, isang punyal ang direktang tumama kay David. Iniunat ni David ang kanyang kamay at direktang hinablat ang punyal. Sa kaunting puwersa, agad na nabasag ang punyal. Nang makitang hindi magtagumpay ang isang suntok, gusto ng batang babae na sumugod palabas ng pinto, ngunit nang tatakbo na sana siya, nakita niya si Woomeyer na papasok, at agad na natigilan ang dalaga. Nang makita ni Woomeyer ang babae, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sapagkat magkahawig ang dalawang tao, magkatapat na nakatayo, tulad ng pagtingin sa salamin, kung hindi dahil sa pananamit sa kanilang katawan, sila ay iisang tao lang. Nagulat din si Longwo nang makita niya ang eksenang ito. Sabi ko, kamukha mo ang isang kaibigan ko, naniniwala ka na ba ngayon? Gulat na tanong ni David sa dalaga. Hindi nagsalita ang dalaga, tinitigyan lang niya ng malapitan si Woomeyer, at diretso rin ang tingin ni Woomeyer sa dalaga. Hindi man magkakilala ang dalawa, dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa. Kapag ang distansya sa pagitan ng dalawang tao ay halos 1 metro lamang, ang dalawang tao ay talagang naglalabas ng mahinang sinag ng liwanag ng sabay, at pagkatapos ay ang dalawang sinag ng liwanag ay nag-intertwined at nagsanib sa isa't isa. Sabay na naramdaman ni Woomeyer at ng babae ang koneksyon ng mga daluyan ng dugo.
Dahil sa pagpintig ng mga daluyan ng dugo, napaluha kaagad ang dalawang dalaga. Nakatatandang kapatid na babae. Tumingin si Umair sa batang babae na may luha sa kanyang mga mata, at tinawag pa ang kanyang kapatid na walang kamalay-malay. Nakababatang kapatid na babae. Napaiyak din ang dalaga at tinawag ang kapatid. Kahit na hindi nila kilala ang isa't isa at hindi alam kung sino ang mas matanda at kung sino ang mas bata, hindi nila maiwasang tawagin ang kanilang mga kapatid na babae. Pagkatapos, nagyakapan ng mahigpit ang dalawa. Ang eksenang ito ay nabigla kina David at Longwo. Lalo na si Longwo, inampun niya si Umair mula pa noong bata pa siya. Hindi pa nakikita ni Umair ang kanyang pamilya. Paano niya malalaman na kapatid niya ang babaeng nasa harapan niya? Dahil lang magkamukha sila. Kahit nakambal sila, paano nila nasasabi ang laki ng isa't isa? Hindi kaya kapatid niya si Umair. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen. Ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.